pakalat. Yan, okay ito. Yan. Huwag niyo ilalagay doon sa pinakapunot dahil hindi na siya kakain. Kailangan dito sa gilid na siya. Yan. Malalaki rin ng dahon eh. Pero yung bunga niya, gano'n lumalaki ba siya? Nung nakarang pitas po namin sir, dinala namin sa yung 40 kilo. Magaganda po, pero ngayon pong pitas namin Maliliit. opo, Oo. Kasi yun yung na nung pataba. Every 2 months ba naglalagay kayo ng pataba? Hindi. nung bali dalawa sunod po ako naglagay nito ng tuloy. Monthly. Opo, yung complete pong kabuo. Pagkakawan, magkukuha tayo ng tataputulin nyo ito. Paano sir ang putol po niyan? Dito. Dito po sa singgil na sanga. Mga single. Opo. Yeah, para siya ay lumabong. Opo. Kasi good morning po sa inyo mga katribyat. Ito po, dito na po tayo sa farm po ni Sir Willie. Shoutout po natin doon po sa kanyang kinalalagyan. At dito po tayo para po ating bisitahin po yung kanyang kalamansi. Katatapos na lang din po tayo ng ating paghahatid po ng organic fertilizer na kung saan na itong kanyang kalamansi ilalagay po natin para mag-produce po ng bulaklak. Yun po kasing latest po na pataba na inilagay po niya ay hindi pa rin ngayon nalulusaw. Nagsabog kasi siya ng triple 14, kaya naman ayun, nandun pa sa kalamansi. Ang naging resulta, nagdahon ng marami yung kalamansi niya na iba, pero wala pong mga sunong po na naging bulaklak. Ngayon ay yun po kanyang tauhan. Bumili po ng putong puti. Ayan. Tapos kape. Puti pala yun. Ito kutsinta. Sige mga katribya po. Ay muna po tayo masarap. Tapos maya tutorial na po natin po yung ating mga kaibigan. Shoutout po pala natin yung ating po mga kaibigan taga Agoncillo, Batangas. Laki rin ng kuha ng manok na yan. Tara, dito tayo. Ito, yung shoutout natin ng mga taga Agoncillo, Batangas. Tatahayog pala nitong mais eh, no? Anong variety ba yung mais na yan? Lakita. Puting malagkit ho. Puting malagkit. Sweet pear. Ayan yung kalamansi na ito. 2 taon pa lang din to matayog na rin siya. Okay, malinis yung ano. Nag-herbicide kayo ano? Herbicide tapos yung mano-mano po sir. Mano-mano. Okay, yung lupa niya maitim. Makuha na ito, malabong na siya. Kaya lang di siya nag-produce ng bulaklak ano. Opo sir. Halos nagdahon. Yan. Ilalagay natin pataba dito kung ano yung canopy ng ating dahon, doon mo ilalagay. Kung yung pinakabilog niya. Pakalat. Yan, okay ito. Yan. Huwag niyo ilalagay doon sa pinakapunot dahil hindi na siya kakain. Kailangan dito sa gilid na siya. Yan. Nasa kuwan pala ang sukat ito, 2x2 ang sukat. Kaya naman ito hanggang doon sa ilalim meron siyang sanga, meron siyang dahon. Dapat dito nakapag-produce siya ng bulaklak ano. Opo. Nung nasa bugan. Ilang sako ba ang nailagay ninyo? Bali, yung laso ay ano 6 yata ang sako. 6 na sako doon sa 8,000. Opo. Ay 8,000, 800. Ito matayog na ito. Pero merong ibang mga may sunong, ilang bulaklak lang. Kailangan nagkakabulaklak ng kaunti. Nagkakabulaklak. Kaya pag nasa bugan natin ito ng organic, okay siya. Meron naman pala bang mga bunga.
May area may bunga, may area wala, ano, hindi siya nagpermes. Nag-garbage po, yan po mga tira nung nakaraan, nag-garbage po. Oo. Ititrim ninyo yung matatayog na yon, yung mga single. Pwede kayo magtrim para hindi mataas. Pwede nyo siyang itrim. Ito yung 3 taong mahigit. Opo, yan po matataas na. Malaki. Oo. Malalaki rin ng dahon eh. Pero yung mambunga niya, gano'n lumalaki ba siya? Nung nakaraan pitas po namin sir, dinala namin sa yung 40 kilo. Mm-mm. Magaganda po, pero ngayon pong pitas namin. Maliliit. Opo, Oo. Kasi yun yung na nung pataba. Every 2 months ba naglalagay kayo ng pataba? Hindi. Nung bali dalawa sunod po ako naglagay nitong ulit. Monthly. Opo, yung complete pong kabuo. Pagkakawan, magkukuhan tayo ng tataputulin nyo ito. Paano sir ang putol po niyan? Dito. Dito po sa singgilan sanga. Mga single. Opo. Yeah, para siya ay lumabong. Opo. Kasi tatayog yan. Yun o, makita mo yung mga matatayog na wala namang bulaklak. Puro singgilan. Oo, putulin ninyo. Itrim ninyo. Kasi magiging payat yan, nakawan eh. Ayan, yun. Wala rin siyang bulaklak din. Ayan, may mga ilan-ilan naman may mga buko. Okay naman at mga buo naman yung mga bunga. Nag-i-spray ba kayo? Opo, nitong nagdadala po ako ng tigil po ng spray. Ilang ganong beses na kayo nag-i-spray? Basta po sir, alam namin titingkad ang init dahil lalabas po ng insekto, naglalagay po kami ng gamot. Ito pagka ganitong mga single, pwede nyo siyang dahonan ng kawan para siya magsupang. Kuwang kasi ito eh, tatayog ng husto yan, parang gano'n no? Ito dahonan, putulin nyo yung kuwan na ito, itrim ninyo, trim. Wala naman siyang bulaklak eh. Lahat ng mga walang bulaklak na matatayog na kuwan niya, itrim ninyo para hindi siya tumangkad. Maghahagdan kayo rito, bata pa na maghahagdan na. Yan ang cause kapag ang kalamansi hindi masyadong nagbubunga, tumatayog siya ng tumatayog. Pero meron naman kayong mga maliliit. Ayan, lalaki bunga nito pag nalagyan natin ng organic fertilizer. Kasi yung organic natin, yan yung umanggad sa lupa. Although mataba na yung lupa ninyo dahil maitim, mararagdagan pa siya ng mga kulang na nutrients niya. Dito po sa tapat na ito nagbuhangin ng bagyuhan po yung pasukan po yan. Dalawang puno yata itanim nito. Isa lang po sir. Isa pero nagsanga siya. Tinatanggal ninyo yung mga kalamanda rin. Opo sir, ay nga may mga ilan po pong mga kuwan. O putulin nyo yun, isagad ninyo. Ito, putulin ninyo. Yan, basta mayroong mga kuwan na sanga, putol dito. Para lalo siya lumabong. Ayan yung mga single na yun. Meron mga ilang mga bunga kayo nakawan, pero yung mga maliliit ay may sira na rin, ano. Pero ang ganda rito, hindi pa masyadong kuwan, ma-insekto. Ito yung mga bata. Ito. Saka yung mga baging na yun, putulin nyo yung ilalim. Dahil kasi yan pag kung nag-spray kayo, di siya mapapatay. Para makuwan siya, mamatuluyan. Ay, patay na yung damo. may nag-spray po nakaraan ng herbicide din. Okay yan. Tayo mga single na to. Yan yung tumatayog eh. Lasyang bunga. Kaya pwede kayo mag-pruning ng kawan. Yung cutter. Kaya bili kayo ng pamproning talaga. Kasi yan, sasakit ang kuha mo dyan. Yung daliri. Yung pagka kinuha mo siya talaga, matalim yan. Eto. Maganda yung lupa ninyo, buhag-hag eh. Nung bumaha ito, dati wala itong mga buhag na yan. Dapat ganito ang kuha nyo yan eh. Na malabong na kuha siya. Liliit. Kung mo kasi hindi siya ganong nagbubunga, kaya ang tendency, dahon lang ng dahon. Ayun.
dapat ito yung ganitong berde, malalaki bunga nito. Eh dahil malaki dahon eh. Opo. Tingnan mo ito. O yan, lalaki pa dapat yan. O yan, Yung nakaraan kumbaga pong harvest kikilista halos. lang yan eh. Ganyan na ang pinakamalaki naming Oo. Merong kulang dito sa kalamansi kaya di siya lumalaki. Yan, yung organic natin na ilalagay dyan. Para makuha nyo kakumpletohan. Itong mga kona ito sa kapitbahay nyo na. Opo, yung kabila po. Ay, yung mga nalilima nagali sa kapitbahay nyo. Pwede nyong i-trim, paalam nyo lang. Kasi makakasagabal sa kalamansi ninyo eh. Ito yung isang source of water. Hindi Na. po sir. Ano yan? Yan yung dati pong tigre. Dating piggery. O yun yung sinabi ni sir. Doon sa may kabila. Ano saging ito? Saba? Saba po. Ito sa inyo na ito. Itong area na ito. Mahaba rin pala itong area nyo. Ako, madali lang itong damuhan ito. Pag ganito ang lupa, pwede mo siyang bunutin na madaling bunutin. Dahil buhagag ang lupa eh. Pero sa tag-araw, mabilis matuyo yan. Dahil kasi may buhangin. Wala, tigas-tig nga kaya nito. Dito mo puputulin niya sa mga dulo-dulo. Yan. May pang-proming hudo. Pamproning talaga ang kukunin natin. Kaya rin po. Pero kaya naman ito, makinis yung balat. Meron kasi mga kalamansi, mga may bulutong. Pero ito okay naman. Kailangan lang nito magbulaklak. Ito, yung mga single na yan, maputol. Ayan. No. Dapat yung dilaw rito, mas malaki rito eh. Ito, sagad na yung size niya eh. Meron nga po sir na maliliit, na lalambot na Oo. Yun ang tawag doon, yung mga bulitog. Ayan o, ganito. Tapos iba yung nalalaglag. Yung nalalagas. Kaya meron siyang kulang na nutrients na hindi makuha sa kalamansi. Ayan, pagka nalagyan natin ng organic yan, kumpleto siya. Ito, paglalagay dyan dito sa mga canopy na yan. Sako po ng pinagdang. Bawat puno, may malalaki na ito, 6 na dakot. Mag-raise kayo ka na mga 6 na kalahating kilo. Tansyahin ninyo bawat puno. Pagkabata naman, mga 1/4, mga 3 dakot o 4. Para at least bumawi. Ito, 2 dakot ito. Yung mga ganyan. Dahil maliit pa kasi ito eh. Mga bulas niya. Yan, pagka na-trim nyo yan, para noon mag-produce ng bulaklak. Bago ninyo lagyan ng abono, i-trim nyo muna na i-trim yung mga dapat i-trim. Para hindi tumayo. Ito, trim nyo na ito. Para pag supang niya, magpo-produce na siya ng bulaklak. Paano kayo nagmimitas dito? Binugunting niya. Opo. May in-order po ako sa online na panteres. Pang hindi kuwan. pa po namin master ang paggamit. Madali dapat ang kuwan nyo. Kuwan lang, kamay lang nga gagamitin ninyo. Ganito, turuan ko kayo. Ang sikreto dyan, dito, bunga, bali ang tampok, hila. Mas mabilis. Kaya kailangan nyo pa ng kuwan. Iba kasi ganyan na nalalapnas, napupuwersa. At meron dyang kuwan para hindi kayo makuwan. Babalin nyo yung tampok, tapos ihitakin nyo. Maliban na lamang pagka ito ay makunat. Pag makunat naman, kuko. Mas mabilis. Hindi siya kuwan. Mas safe at saka hindi pa siya madahon. Yung kuko, kumpayo, pag ganito naman siya, bali. Kaya hindi mo na kailangan kung yung stainless na kuko. Mabilis yan. Pagka meron kayong stainless, matagal pa. Bawa, kumpulan nito. Yan, para ko siya. Dulo. Para ka lang naglalaro dyan. Kukuha ka lang dyan, naglalaro ka lang pag pumipitas. Pabaliin mo lang yung tangkay, tapos hahatake mo lang. Huwag mo lang siyang irerekta. Testing. Ganun niya, pag may mga bunga, practice nyo lang na gano'n. Hindi nyo na kailangan ng kuha, no? Mas kuha siya.
Ito, bale, hatak. Bale, hatak. Kahit ilang red bag, mapipitas ninyo. Yun, practice nyo lagi yon. Oo. Sa umpisa medyo mahirapan kayo kasi first time ninyo eh. Pag-aralan nyo, bale, hatak. Oo. Hindi mo na kailangan ng kuko o kailangan ng stainless. Kaya pala na-upload ko sa video. Oo, ganun ka lang ng ganun dan. Oo, ganun lang ang paraan ng pagpitas niya. Minsan, delikado pa kung minsan yung stainless eh. Tsaka madahon pagka yung stainless. Oo, pagka ganyan na ang dami. Pero yan, malinis pagkakuha mo siya. Kaya lang magkakaroon ng dahon pagka may kumpul-kumpulan. Isasangahin mo na siya. Ayun na. Malutong naman ang kalamansi pagkakuhan eh. Di mo na kailangan ng gunting. Sa gunting, isa-isahin mo yan. Yung pitas, wala siyang dahon. Kaya lalo magugustuhan ng customer. Pagka halimbawa ayaw pa huli, kunin mo uli siya. Huwag mo siyang gugulpin at mapipiklat. Ganon yan kuha ng kalamansi. Sandali lang dyan, makakaisang bag kayo. Yung siyam na red bag, gaano katagal ninyo pinitas yan? 2 araw ho. Ay, 2 araw. Yun, sa isang araw kuha nyo yun. Sa amin kasi, pagka yung marunong mamitas, ang isang tao kumukuha ng 5 bag pag maraming bunga. Ang isang bag, 30 kilos. Isang tao lang ang nakakapitas noon. 6, maabot ng 6 na bag. Meron sa amin pinakamalakas, kumukuha ng 7 red bag. Isang tao lang pumipitas noon. Pagka sikil o yung malalaki bunga, akala mo masin yung kamay. Meron nga ako na-upload yung ganyan. Oo, ginaganon-ganon lang siya. Para lang naglalaro. Ganon yung technique. Yung assignment nyo muna ngayon, tatanggalin nyo muna yung lahat ng mga dulo, i-trim, yung mga matatayog. Tapos kayo yung mga kalamanda rin, alisin ninyo. Wala namang ganong insekto yung kalamansi eh. Tsaka yung mga baging. Bago ninyo lagyan ng pataba. Ilang buwan nyo bago nalagyan ito? Halos 1 month ang pag-ibig. May 1 buwan na. Wala pa po. Wala pa 1 buwan. Palipasin nyo muna yung 1 buwan. Bago po kami Siguro October na kayo maglagay ng abono para at least ay kasi ubos na yung talab nung una yung nilagay eh. Para noon labasan ng another na sanga at bulaklak yung kalamansi. Kasi nangyari nagdahon. Pagka kasi nagdahon, wala kayo mapapitas sa susunod. Ito pang November ito. Mahal na yung kalamansi sa November. Yun, magandang pamulaklakin ito dahil wala pang maraming bulaklak. Para yung January, December, meron tayong madali. Ngayon masusulit yung kondito. Ayun, maganda itong tawag rito, kamote. Kaya lang kami pagka mayroong kamoting ganito, malakas kumain ng sustansya yan. Tingnan mo yung kamote. Pag healthy ang kamote, mabilis ako magkagarto. oo, tsaka matataba ang dahon. Sabi may kulang yan. Kuha niyan na itlog ng palakayan na bilog. Parang bula-bula. Isa sa puno nagkukuha niyan. Tingnan mo itong mais. Lagyan nyo rin ng triple 14 ito, ano? Lagyan nyo rin ng pataba ng triple. O, tingnan mo, hindi masyadong kinain niya. Dahil payat siya eh. Dapat matataba ang mga puno niyan. Tsaka malalaki ang bunga. O yan. O mo kasi iba mga may puso na rin. Pag naglagay kayo, hagisan nyo na rin. Baka humabol pa yung kanya. Makasakali. Yung may mga pusong gano'n makalaki. Ubus naman na yung triple 14 ninyo, ano? Oo, yan ay ipapalit natin. Ngayon, ito, pwedeng haluan natin siya noong sulfate. Depende kung ano yung magiging hiyang. Pero sa ating abono natin yan, all around na lahat yun. Kaya man tayo naglalagay rito ng sulfate. Sulfur kasi dito sa inyo, hindi na kailangan. Dahil sulfur na ito. Kahit yung organic na ilagay natin.
Yun ang Ano po kuha dala natin. na ng abono yung Oo, pabulaklak. napabulakla, kompleto na siya. Para makikita nyo na yung magiging gusal ng kung pataba natin dyan. Okay naman na yun, kaya lang maliliit lang yung bunga. Hindi siya makalaki. Opo. Ito yung tinatawag natin bulito. Hindi na ito lalaki, Hindi na po. pero bunga siya ng bunga. Pero pag yun, pagka nalagyan natin ng abono, laki ng konti bunga nito. At tutulungan siya ng ating organic. Yan yung sa mga punlaan kasi hindi naiiwasan. Nagkakaroon ng ganyan, yung mga expired na punla Opo. na matagal na. Yung papaya, yung mga lalaki, palitan nyo na. Hindi na magkukuha yan. Sayang yung mga papaya malaki, lalaki naman pala. Tapos gilid. Okay lang naman yung mais na pagitan. Yan, nakapalibot lang naman yung papaya kaya di naman masyado makakasagabal. Yung kuha ng kapitbahay ninyo, yung mga nalililiman, paalam nyo lang na kayasin ninyo. Kasi makakakain na sustansya pa yan. Maganda yung kuha ng kalamansi. May kuha lang malaki na dahon. Problema lang, wala lang bulaklak. Wala rin ganong bunga. Kaya nga siguro nung nagbunga ng 9 bag, natuwa si Sir Willie. Dahil first time lang ata nakapitas ng ganyan. Pero kung mula noon ay naalagaan ng kona yan, sa umpisa pa lang yan, hindi tatayog yan. Lalabong ng gusto niya dahil doon sa bunga. Pero ngayon, buhay na siya. Maganda ang kuha ng puno. Madaling recovery niyan sa pataba. Dahil wala namang problema doon sa kuha, hindi siya nandinilaw. May mga pinupuntahan tayong mga farm, madidilaw. Talagang mayroon pa mga madamo pa. Pero nung nagamit natin yung organic, ma-harvest na sila. Naka-recover yung kalamansi. Ito, batang-bata ito, kalakasan ng bunga niyan. Pag lumaki ang bunga niya, pag-aagawan sa palengke. Mas madali, mahal mo siyang maibenta kumpara mo doon sa mga dating mga kuko ng kalamansi. Pag malalaki kasi bunga, hindi lang po pwedeng baratin. Ikaw masusunod sa presyo. Lalo na mga buwan ng October sa kabilang buwan, start na yung pagtaas niyan. November, December. Depende doon sa magiging daloy ng bunga kung marami saksa. Sige, okay na tayo. Okay naman po Sir Willie po yung inyong kalamansi. Lalam po siyang mga bulaklak. Wala rin siyang mga ganong kuwan. Bunga. Yun, pag nalagyan natin ng organic yan, poproduce siya po ng marami pong mga bulaklak tsaka sanga. Tapos pinatrim na po natin po yung mga nasa matataas para noon ay makuha na. Mapigilan po yung pagtayog ng kalamansi. Kaya pagdating dito, kitang-kita yung kalamansi sa mataas na area. Kaya siya tumayog dahil wala siyang sunong na bunga at hindi siya wala pang ganong namimitas, napipitas na kalamansi. Yan, mamaya tuturo na po natin sa kanya yung po mga kung paano gamitin natin yung pang insecticide, tapos pati na rin po yung pag-herbicide. Shoutout natin mga taga Agoncillo, Batangas, yung taga Laurel at Talisay. Yan, magkakabila po yan, magkakapit bayan ng Batangueño.